Tiyak nang tataas ang pamasahe sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon yan mismo sa DOTR. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano raw ang itataas sa pamasahe? Jiggy, sa ngayon, di pa natin alam, di pa sigurado kung magkano talaga ito. Pero ang sigurado ay mukhang pagbibigyan talaga ng DOTR yung hiling ng mga transport groups sa magkaroon ng taas ningil sa pasahe. Mismo nanggaling na yan kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. At ang sinabi pa niya, parang kailangan yatang mag-recompute ulit at pag-aralan kung magkano talaga. Dahil previously, itong grupong Pasang Mazda ay nag-file na sila ng fare hike petition na ang hinihiling nila ay 1 peso na provisional fare hike. Isabihin parang temporary lang ito. Pero dahil sa nangyayaring developments ngayon sa Middle East at yung grabing pagtaas ng presyo na langis, mukhang kukulangin daw ito, Jiggy. At Gerard, ano ang update sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper? Jiggy, tuloy na yung pamamahagi ng cash assistance ng DSWD para sa mga tricycle drivers simula sa Tuesday, March 17. At 5,000 pesos sa matatanggap ng bawat tricycle driver. Yung mga jeepney naman, yung mga delivery riders at mga TNVS drivers, yung mga yan, eventually makakatanggap din sila mula sa DSWD. Pero sa ngayon ay uunahin muna talaga itong mga tricycle drivers. Ang distribution nito ay gagawin sa mga covered court sa bawat council district ng mga lungsod. At ang kailangan lang gawin ng mga tricycle driver ay magdala ng kanilang driver's license at yung photocopy nito. Ang pondo para dito sa cash assistance ng DSWD ay nanggaling dun sa pondo ng AIX o yung Assistance to Individuals in Crisis Situations. Bali, Jiggy, magkakaroon din ng help desk dun sa mga covered courts, pamumunuan ito ng DSWD at ng mga lokal na pamahalaan para nga may sasagot doon sa katanungan ng mga driver. Ang ilang issues na nakikita nila dyan kung bakit wala yung kanilang pangalan sa listahan o kung hindi sasapat yung kanilang ID at iba pang mga concerns. Pakinggan natin ang sinabi ng DSWD tungkol dyan. Ang tugon ng AIX po talaga natin is ma-ensure natin as part of our program component na ang isang tao ay hindi nahihirapan doon sa kakayanan niya pong itawid ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. At Gerard, pagdating sa presyohan ng produktong petrolyo next week, ay ano ang asahan nating mga motorista? Nako, Jiggy, bad news kasi mukhang may oil price hike na naman sa susunod na linggo at yan ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin. Pero hindi pa natin alam kung magkano yan dahil kadalasan talaga ang computation ay ginagawa pagkatapos ng Sabado. Sinabi naman ni Secretary Garin na sasapat pa yung supply ng ating langis at sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos na naghahanap na sila ng iba pang mapagkukunan ng supply natin. Pakinggan natin ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin. Ang sigurado ko lang dyan, may increase talaga tayo for next week. Hindi ko makalma yung merkado. There will be an increase, but I don't know how much yet. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.